Tribo, may sunog na nangyayari. Nandito tayo sa Bintulan. So, kung makikita nyo, nag-alerto kami ngayon dito kasi lumakas ang apoy at nangangalib tong bahay na tinutulugan ko kagabi. Ito yung bahay, itong kubo na tinutulugan ko kagabi. Lumakas ang apoy, palapit dito. Basahin mo yung atip, basahin mo yung atip. Ito yung apoy, kung makikita nyo, palapit na sa amin. Ayan, masyadong malakas yan, ang hangin malakas din. So ang gagawin namin, babasain na lang itong paligid siguro. Basahin ang atip. Ang lakas ng apoy, sana hindi mahagip ang ano. Atras tayo dito banda, kukuha lang ako ng tubig, tutulong tayo sa gano ng apoy. Atip bay, basahin ang atip bay. Yan. Ayan na. Diyan, lagyan mo ng tubig dyan, bay. Malakas masyado. Bay, atras, bay, atras! Andito na yung apoy. Atras, bay, atras! Stay, gawas, stay, gawas! Stay, gawas, stay! Dali na! Bay, kuhain mong kwan, bay, kuhain mong bag! Takbo, takbo. Takbo! Grabe pag... Takan! Grabe! Oh! Oh! Grabe! Abot ang balay! Woo! Yung atip mo. Dito tayo banda. Ang kuryente oh. Oh. Delikado. Sobra. Ah. Matras kami. Tingnan mo kung malinis ang gilid ng bahay. Oo. Masyadong malakas. Buti na lang bumaliktad ang hangin. Ang kinatakutan ko ngayon yung poste ng kuryente. Kung makikita ninyo, masyadong kinakain yung kuryente na yan sa areang ito. Ayan, makikita nyo mga katribo. Ayan, yan yung kuryente. Yan yung tinulugan ko kagabi. Tapos ngayon, yung apoy nagmula doon sa areang yun, kung makikita ninyo, papunta din eh. Kasi ang hangin, papalapit. Ayun yung kubo, nasusunog na rin yung kubo talaga. Siya yung unang kinain ng apoy. Grabe. Ayan yung mga kapitbahay ni Tata. Tulong-tulong sila, pinagtutulungan nila yung basain, yung anong dapat pwedeng gawin pa nila. Ayan, papunta na doon yung apoy. Paakyat. Grabe, kinabahan ako kanina kasi yung tinutulugan kong bahay, inches lang talaga mga katribo. Ayun na, pumutok na. Sana hindi kuryente yun. Grabe. So, alas 11:17 ng umaga. Ayan, salamat naman sa Panginoon. At hindi niya nahagip ang mga ito. Grabe. Grabe. Bay, may kunting apoy dun, bay. Okay na yan? Buti na lang na linisan ko dyan, oh. Oo, kung hindi, bay, sagip tong bahay mo. Kung hindi ko nalinisan yan. Ayan po yung tinulugan ko kagabi. Ang kubo na yan ang tinulugan ko kagabi. So ayan yung apoy. Kung ito kasing area na ito, kung makikita niyo, nilinis ni bay nung isang araw daw. So ngayon ang apoy, nandito sinaligihan kami talaga. Ayan, kung makikita ninyo. Ito, papunta ito ngayon dito. Itong nakakatakot, pag ito, kakainin niya banda ito. Sana mapatay natin ito. Ayan, wala na ito. Malinis yan. Saan dito banda? Buhusan. Malinis na yan dyan. Saan yan? Dapat mapatay itong dito banda. Ayun na yung apoy oh. Tumatakbo na siya papunta doon sa taas. Oh, grabe mga katribo. Oh, grabe. Oh, kanina grabe yung pagtakbo namin. Tinakbo namin yung foam kanina. Grabe talaga.
Dala-dala niya yung... Ay, yung part. Walang signal dito sa area na ito. Walang... Pwede sanang tumawag ng bumbero, pero wala. Hindi ko alam kung itong mga klaseng ganito, nirespondehan ba ito ng CDRL or fire. Ayan, kung maririnig nyo talaga yung tunog ng apoy. Nakakatakot talaga mga katribo. Nakakatakot yung ganitong senaryo na hindi ko inaasahan ang senaryong ito. Kung makikita ninyo, grabe. Itong video ito ay hindi hindi ko to talagang pinakawalan ko lang talaga. Ayun yung kawawang kubo doon sa unahan at saka isang bahay, talagang nakagip talaga siya ng apoy. Grabe, bigla lang ang apoy. Kumakain kami, bigla lang. Akala namin ang apoy doon sa taas, dito pala nag-umpisa sa bandang ito. So ayan mga katribo, ito yung aking hindi magandang experience ito, pero despite of everything, ligtas po kami. Walang nasaktan sa amin. Salamat sa Panginoon at ligtas kami naman na wala na talaga kahit anong na aksidente sa bawat isa dito sa mga kasama ko. Yun lang ang aking papasasalamat, na sana wala nang bahay doon sa taas na maging kawawa o kakainin ng apoy. Sana po. Sa lugar na wala kasi signal dito, wala ding, hindi makatawag ng fire o ano man. So yung mga dumaan siguro ng mga behikulo papunta doon sa Busuanga, pwede silang mag-alarma doon, pwede nilang i-report ang mga pangyayari dito. Sana inaasahan ko maya maya ay magkaroon ng responde ang fire truck ng Busuanga dito sa area ito. Grabe. Laki ng pasalamat ko dahil hindi kinain yung poste ng kuryente na yun. At ang hangin ay bumaliktad papunta doon. Kung papunta dito yun, ito sigurado. Kasi doon sa banda, Doon sa gilid. nabuhusan mo agad kanina pala. Hindi ko nakikita kasi nasa loob ako. Ginawa ko yung mga gamit doon eh. Pinasa ko na kagad doon, kaya hindi nakapunta dyan. Oo. Grabe. So makikita nyo mga katipo, tinan mo ang mga tao dito, bayabayanihan sila, tulong-tulong para sa isang komunidad. Maliit na community lang tong area na ito, kung makikita nyo. Pero pa man magpasko, nagsinilas lang ako. Baba pa ang kwerdo. Ayun, ang sabapan ko. Mababa ang wire namin. Oo, ayun no. Dapat magsunog siya. Bahay ni Isaya. Sino ba nagsunog? May nagsunog ba? Doon man galing yan, tinitignan ko yung uso Ay, kasi. hindi, Alam ko malinis. may sunog lang na pag ano. Kain kami. Kain kami. Mabilis lang dito. Mabilis nga. Pati nga ako, parang may Paglabas ko, layo-layo pa. Yung apoy doon pa. Okay nga, sinunog na ito namin bagag. Ba't pala inunahan na kaya? isa namin agad. Sinunog mo na pa ganun. Salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon at ligtas ang mahal na naming kubo na ito. Dito po ako mga katribok na kasama. Dito ako natutulog dyan sa loob. Napakasariwa po dyan matulog. Napakasarap po ng tulog ko dyan. Walang lamok. Ito po yung pinagmulan dito. Dito kanina. Dito ako kinabahan kasi kung titingnan natin kung ilang, tingnan mo ilang hakbang lang yan. 1, 2, 3, 4, 5 hakbang ko na lang po. Abot na ang bahay. May milagro kong ginawa ang Panginoon kanina kasi yung hangin talagang binaliktad niya. Kasi ako kanina dito, hindi ko na makita yung sa usok. Ang ginawa ko, pumasok ako sa loob, ginawa ko yung lahat ng gamit ko, yung mga naka-charge kong gadget. Tumakbo na kami doon at saka yung foam na tinutulugan ko. Kasi ito na nga naisip ko, kakainin na. Naputol yung aming branch kanina. Aming altang naputol. Pero despite of everything, ligtas kami. So, nagpanik saglit. Pero believe ako sa presence of mind ng mga tao dito. Biglang nagsidamihan yung tumulong. Kaya yan, pakita ko lang sa inyo ulit yung nangyayari dyan sa paligid namin. Ayun, may tao din doon na nagpapatay ng apoy. Ayan o, mano-mano niya ginagawa ang pagpatay ng apoy. Yan si ate, matapang. Sa init ng panahon, pinapalo niya yung apoy, pinapatay niya manually, parang sa Alaska lang ang pag...
may nakapag-report pala sa kanila. So ayan yung bumbero mga katribo. Pero patapos na yung sunog. Salamat sa responde mga sir. So makikita mo, ayan yung sunog dyan sa area yan. So ayan si Tata, kakausapin niya yung fireman dito. Mahingi lang kami ng tubig. Ano pa? Mahingi lang kami ng tubig. Naubos ang tubig namin ano dyan. May nasunod po bahay? Wala. Yung may kubo doon sir. Ang reported po ay bahay. Kubo? Yung kubo doon? Ibig sabihin wala pong bahay na nasunod. Kamuntik na po yung kubo dyan. At, pero yung kubo doon isa nakuha na nadali talaga Saan sir. po si Kapitan? Hindi ko po alam. Ang Sir, may bahay po doon. Hindi ko alam kung bahay o kubo po yung nakikita ko. Kung makikita ninyo, yung area na yan, ayun po. Hindi na, baka nadurog na po sa sunog. Wala na kayong makita. Diyan po banda sa alas 11 ko. 12 o'clock po. Parang dalawa dyan po ang nakita ko kanina. Ayan. Ito lang po ang kamuntik. Itong structure na ito, muntik po yung madali kanina. Yun ang tanong kung sino. Ayan po, wala na. Ubos na yung bahay. Ayun oh. Yan po, bahay po yan. Maliit na bahay. Ayan. So, okay guys. So, we have the rescue now. Mayroon na tayong responde. Kanina natapos yung sunog 11:17 sa aking relo. So, 11:58 at the moment sa layo ng kanilang base or whatever, dumating sila, nagpapasalamat tayo. Ayos. Ilang minuto po yung takbo ninyo mga bossing? 15, sobra no? Sobra kasi mabigat yan. Tsaka po traffic kanina eh. Traffic din no? At least mayroong nagparating sa inyo ng information na may nasunog dito. Ayan. So, despite of everything, ligtas para naman lahat at masaya kami kasi kahit sa ganitong lugar may responde pa rin sila. So, kanina naubos yung aming tubig. Pero ngayon, dahil dumating na yung ating mga pamatay sunog, no? At ngayon, bibigyan na lang din nila kami ng karagdagang tubig para magamit namin dito sa area ito. Ayan, nagpipil up sila ng aming mga drum. Kasi ginamit namin yung mga imbak namin na tubig. Imbak namin tubig para sa pamatay kanina sa sunog. So ngayon, bibigyan na lang nila kami ng tubig. Napakalagang bagay po yun. Bibigyan nila kami ng tubig dito. So ayan. Ang galing ng mga volunteers dito. Ang lakas ng hangin, ang lakas ng kanilang fire truck. So, MDRRMO ng bayan ng Coron. Pumusponde sila dito, nagbigay ng tubig sa amin. So, tingnan nyo lang kung gaano kabilis yung tubig nila. Oh. Butas pa lang mo dyan, katamaan ka dyan. So, ayan. Bale, binigay na lang nila sa amin yung tubig nilang dala. Actually, mga 2 drum lang naman yung hiningi namin. Ayan. So, kahit paano, yung sistema dito, yung pagtulong nila sa komunidad ay napakalaking bagay para sa mga tao dito sa lugar na ito, sa barangay na ito, sa sityong ito. Nakita nyo naman, ang layo ng pinanggalingan nila, nasa mga 40 kilometro siguro yung pinanggalingan nila o mahigit pa. So, ayan, kung makikita ninyo yung fire truck ang dumating. Kasi nga, ang mga tubig namin, ang init ngayon mga katribo sa buong Palawan, hindi lang sa buong Palawan, sa Pilipinas dahil sa El Nino. So, ayan, makikita ninyo meron kaming kunting tubig o maraming tubig na matatanggap mula sa kanila. Oops! At kahit paano, kahit walang signal dito sa area ito, walang signal, nakarating pa rin yung
Ilang kilometro mula sa bayan ng Coron papunta dito? 22. 22 kilometros. Ayan. So 22 kilometers ang tinakbo ng fire truck na ito para lang rumesponde. Imagine nyo na lang sa bigat niyan, sa bilis niyan kung paano makarating dito. So may ano talaga, may factor na malate talaga sila. Wala signal rin. Wala din kaming signal dito. Pero may awa ang Diyos talaga, nakarating sa kanila yung kailangan naming tulong, supposed to be. Dalawang fire truck po ang pinadala nila dito sa amin. Salamat sa LGU ng Coron. Maraming salamat sa inyo, sa fire truck, sa fireman, sa mga volunteers ng fire station of Coron. Salamat sa inyong pagdating at salamat sa tubig na inyong dala para sa Tabu-tabuan amin. mo pala doon kay Dinis. Tabu-tabuan mo yung kay Dinis. Ano dyan? Ha? Tabu-tabuan mo ha. Ilagay mo doon. Parakandran talaga na. Ito, kaya pa ba ito? Magtalsik niya. Baka magtalsik, hindi kaya? Kaya ba sa mahina? Kaya ba sa mahina yan, boss? Kaya ba? Naubos yung naman ng balon eh. Ayun! Ganyan lang, kaya. Laking bagay po, salamat. Kasi yung stock natin, wala na eh. Dalawa na ito, pinigyan yung kapatid. Dalawa ka dito. Hawak ko isang tablet. Tablet lang. Usap naman ang balon. Ayun! Salamat sir. Sarap ng tubig ng fire truck. Kahilo ko lang siya, kahilo. Punta kasi. Saglit lang pag-rasper, no? Hangin lang. Hangin lang. Segundo lang, minuto lang. Segundo na eh. Takbo ka ni... Ayan, si Roy. Oh, Roy. Ayan kami, nagsakay pa kami tubig dito. At mga si Roy doon, wala nang chinilas. Pagtulong-tulungan namin na... Dali yung... Uy. Yung nakaraan. Yung nilaban. Ha? At mo si Roy doon, sabi wala nang chinilas. Meron pa sa bila. Hindi pinanggamin tayo. Wala. Patakalin mo. Wag. Lang ang apoy. Wala. Hindi ganong pinagtulungan yun. Parang gapon yung ano. Pag naka-stack. Ano mga training itong dala mo? Mga objective po natin. Kami na natin. Gandang action yun ah. Sabi nga nag-training sa... Yan, kami rin. Sakto, sunog yung sa pantalan. Salamat. Salamat sa inyo. Thank you, boss. Padala lang kita ng bayawak. Manok na lang. Ang daling manok sa palengke. Mas masarap kung galing sa'yo. Ay mga trainetas. Ayun mga AJP, ayos. May biyaya. Nawala ang biyaya, bumalik. Bumalik.
po yung dala namin doon. Iniwan namin kiro sila. Tara, ano? Balik tayo doon. Balik na naman tayo. Kain tayo, pre. Sige. Sinong tumawag sa barangay ang nagtawag? Oo. Sa bundok? Doon daw sa may gate nila to Jewel. Ah, doon sa gate nila? Bakit may nagsunog? Kaya kahit sigarilyo lang ngayon sa mga tugon-tugon, sigarilyo lang yan. Ah, may nagtapon na ng sigarilyo? Sigarilyo lang ngayon.